Sa puntong ito, mga kasama natin si Bicol Saro Party List Representative at miyembro rin ng Prosecution Panel, si Congressman Terry Ridon. Magandang gabi, Congressman Ridon. Welcome back sa Arangkada Balita. Ay, magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita. Yes, Congressman Ridon, no, gaano ka-importante itong bagong information nga na nakuha natin about do sa firearms na mag-asawang Duterte Carpio? At bakit ngayon lang natin nakita to at hindi natin naisama dun sa deliberations House Justice Committee? Well, mahalaga po ito dahil mga pag-aari po ito na hindi na isama doon sa SALN ng ating pong pangalawang Pangulo sa kahit ano pong taon. So, very material, very relevant po itong bagong piraso ng impormasyon na ito doon po sa pagpapatunay ng unexplained wealth. It was disclosed today because kasama po ito doon sa naisumiti pong pre-trial brief ng prosecution. And gaano ho ito na parehas or nakakahawig dun sa sitwasyon ni VP Sara dun sa dati pagka-convict ni ex-Chief Justice Renato Corona dahil sa non-disclosure of properties? Well, mahalaga po ito dahil ang dati po Chief Justice Renato Corona ay na-convict doon po sa hindi po pagsasama, pagdedeklara ng kanya pong iba pang mga ari-arian sa kanya pong Statement of Assets Liabilities Network documents. Kanya po yung naging batayan ng kanya pong pagkakatanggal. So, in the same manner, dapat kanya din po yung treatment dito po sa failure to disclose ng atin pong pangalawang Pangulo when we get into the impeachment trial. May possible ba na accountability din ng PNP Firearms and Explosives Unit dito or purely posibleng kasalanan talaga ito ng mag-asawang Duterte Carpio? Wala akong kasalanan yung pong PNP dito kasi repository lang naman po sila noong pong listahan ng pag-aari po ng mag-asawang Duterte Carpio. To be clear, ang pinag-usapan po nating bilang ng mga baril, rifle, revolver, shotgun ay 52 na pinagsama pong pag-aari ng ating pong pangalawang Pangulo at ng kanya pong asawa. So kahit isa doon po sa mga rifle at firearms po na ito ay hindi po nailagay doon po sa kanya pong SALN. And Congressman Ridon, ano yung muna reaction nyo sa kanina? Muli na naman lumutang itong 18 Maleta Boys at mukhang nagbago na naman po yung listahan at alam natin nung dati nga ay kayo, dating nabanggit. Ano masasabi nyo na ngayon? Nagbago na naman at may naidagdag na naman sa listahan po. Wala na, may naniniwala pa ba dun sa Maleta Boys? Parang ngayon naman ang dinadawit naman nila si Senator Chis Escudero. No, ibig sabihin, kung talagang seryoso sila doon sa nagdaan pong mga pagdinig, dapat meron ng partikularidad. Yung pong supposed na participation ni Senator Chis po dito, pero ngayon lang nila din ito binabanggit. At syempre may mga bago din mga pinangalanan po, mga hindi po legislators na parang ang itsura na lang talaga dito, pinapangalanan yung lahat ng kalaban ng pangalawang Pangulo, lahat po ng kalaban ng mga Duterte. So yun yung nakikita nyo pattern dito. Kumbaga, hindi random na mga tao. Talagang may pattern kayo nakikita. Pattern talaga yan. Panggulo talaga yan doon sa una. Magkakaroon na po ng special session bukas para pag-usapan yung mga seryosong mga usapin, legislation, at syempre, para siguro matuldukan din yung usapin po ng liderato ng Senado para magtuloy-tuloy na po talaga yung impeachment proceedings. Tingin ko, yan naman po yung inaantay talaga ng ating po mga kababayan. Magtuloy po doon sa pre-trial proceedings ng Huwebes, ngayong pong linggong ito, at magbukas na po yung pong trial mismo ng July 6 sa darating pong buwan. And Congressman Ridon, binanggit nyo nga yung Huwebes, no? Ano yung aasahan dito ng publiko? Kasi nga sabi, parang hindi ito open sa public at hindi rin open sa media. Ano ho ba yung aasahan natin sa pre-trial conference? Mapag-usapan po dyan yung siyempre sequence ng pong presentation of evidence, yung pong mga iba't ibang mga ebidensya, mamark na po namin yan, yung pong mga documentary evidence, pag-usapan din po ano ba yung mga pwede na hong pag-agrihan ng mga stipulations sa pagitan po ng prosecution at po ng depensa. So halimbawa, kailangan pa bang patunayan halimbawa na pangalawang Pangulo ang atin pong Vice President, no? So dapat 'yun mas stipulate na yung fact po na hindi na dapat kailangang patunayan yan, no? So inaasahan naman namin na magkakaroon din po ng vigorous
debates, no, on each and every piece of evidence. Okay, sige nako. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita, Congressman Terry Ridon. Ingat, sir. Maraming salamat. Magandang gabi.